Inaasahan ang pagpapalakas pa ng kapasidad ng Philippine Air Force. Ito'y matapos makapasa ang isang bidder para sa 3 aircraft na bahagi pa rin ng planong modernisasyon ng AFP. Narito ang ulat ni Waywaya Macalma. Posibleng bago matapos ang termino ng Pangulong Aquino ay magkakaroon muli ng panibagong eroplano ang Philippine Air Force. Ito matapos ang isang bidder ang nakapasa sa unang yugto ng Defense Department Bids and Awards Committee para sa 3 medium-lift fixed-wing aircraft na kasama pa rin sa modernisasyon ng hukbong sandatahan. Mula sa 3 bidder, tanging isa lang ang nakapasa na mula sa bansang Espanya, ang kumpanyang EADS CASA, ang tanging nakakumpleto ng mga requirements. Bukod pa rito, mas mababa pa ang inalok ng EADS CASA na umaabot lamang sa 5.288 billion pesos na mas mababa pa sa 5.3 billion pesos na inilaan ng pamahalaan para sa modernisasyon ng AFP. Hindi pumasa sa espesipikong detalye kagaya ng bigat at laki ng isang eroplano ang grupo ng Indonesia. Humiling naman ang mga Italyano ng investigasyon ukol sa di umano'y sabwatan ng Indonesian group at ang nanalong bidder mula Spain. Matapos nito ay kailangan pang humarap sa post-qualification ang naturang bidder. After that, after the post-qualification, the post-qual team will submit a report, and if the report will recommend that the bidder be declared as the single that the most responsive bidder, then we will recommend to the secretary the issuance of a notice of award. Ang proseso, yung post-qualification is intended to determine whether the winning bidder has the capability to undertake the project once the project is awarded. Kaya naman, posible pang ma-disqualify ang EADS CASA. Precisely the reason why there is a post-qualification is for the department to be able to look into specific allegations of this one. The post-qualification also extends beyond the simple examination of documents. We are supposed to verify the existence or the veracity of documents submitted to us. The design of the medium-lift aircraft, if you notice, is a combination of several things. It is more than just a commuter plane. It is a commuter plane. It is a transport plane which can transport both cargo and people, and use paratroopers for easy drop from above. That's why there's a requirement for an open ramp at the backside, and there are specific loading requirements also, as well as the distance or nautical miles that it can cover when it's flying. So there's a minimum set of standards for a medium-lift aircraft. Sa unang taon ng Administrasyong Aquino, umaabot na sa 41.2 billion pesos ang nailaan na ng pamahalaan para sa mga bago at modernong gamit para sa militar, kagaya ng mga bagong Sokol at Augusta helicopters at ang BRP Gregorio del Pilar, ang pinakabagong barko ng Philippine Navy. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.